paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Sinasabing kung anong itinanim, siyang aanihin. May karma, mabuti o masama man ang gawin. Kung ang isang tao'y kakilakilabot ang ginawa, magdanas din kaya siya ng kakilakilabot na karma. Maawa ko sa akin. Maawa ko. Kapag ganitong kargado ako ng bawal na gamot, walang awa-awa sa akin, Joji. Nagawa mo na sa akin ang gusto mo. Pakawalan mo na ako. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa abandonadong bodegang ito. Lahat ng babaeng kidnapin ko at bihagin dito ay iisa nagiging kapalaran. Matapos kong pagsawaan, pinagpuputol-putol ko ang katawan at ikinakalat ko sa iba't ibang lugar para hindi ako masakote ng mga otoridad. Uy, Uunahin kong pugutan ka ng ulo! yan. Yaka. Ngayong gumulong na sa sahig ang ulo mo, tsatsap-tsapin ko na ang buo mong katawan. Ano ba yan? Nakakakilabot naman yung pelikulang pinapanood mo, Elmer. Patayin na nga yan. No. Bet. Ba't mo pinatay ang TV? Kasi basta magkasama tayo dito sa malaking bahay ng amo ko. Wala kang ginawa kundi manood ng horror movie. Paborito kong manood ng mga eksenang kakilakilabot eh. Tsaka sinasamantala ko lang na wala rito yung amo mo. Paabot nga niya ang lechong kawala yan. Oh, ayan. Taba pa. Buti na lang. Minsan sa isang buwan, 2 o 3 araw na wala dito sa bahay si Tata Nick. Dahil inaasikaso niya yung kanyang mga negosyo sa probinsya. Ang buti ka mo. Wala ibang kapamilyang kurang na amo mo yun.
Kapag wala siya dito sa bahay niya, nakakasalisi ako rito. Solo kita. Sarap ng buhay natin. Buhay hari at reyna tayo. Nagpapakasawa tayo sa mamahaling alak at pagkain. At sa yosi. Ha? At sa... At sa ano pa? Ano pa, ha? Saan tayo magpapakasawa, ha? Saan pa ba tayo nagpapakasawa mula pa nung naging magsyota tayo? Saan? Kundi sa... Saan? Teka, ha? Ilalapag ko muna itong yosi ko rito sa ibabaw ng piano ng amo mo. Uy, naku, masusunog. At magpakasawa naman tayo sa hindi natin pinagtatawang gawin. Ang makulit ka dyan. Nakikiniti ako. Ano ba? Kumawari ka pa eh. Gusto mo rin naman, ha? Nay, inuubo naman po kayo. Mula naman na magkasakit ako sa baga. Madalas na ako ubuhin, Joy. Madalas ako mahina. Sabi ko ng doktor, kailangan niya ng mga gamot at masusustansyong pagkain para gumaling kayo. Pero, paano po kayo magkakaroon ng mga gamot at masustansyang pagkain? Wala pong trabaho si Itay. Kaya madalas, lugaw ang kinakain yung araw-araw. Wala sana akong sakit. Kahit pa paano, makapaglalabada ako. Kung hindi lang po ako 10 taong gulang pa lang, ako na po magtatrabaho para maipagamot ko kayo. Huwag mo po lalahanin, anak. Pagdasal na lamang natin. Pag-uwi ng Itay mo na sana, meron siyang dalang pagkain para makakain tayo ng hindi lugaw. Bet! Tata Nick! Bakit po, Tata Nick? Bakit purong galit kayo? Pagdating ko, tumugtog kagad ako para mawalang pagod ko sa mahaba akong biyahe pa uwi rito. Pero napatigil ang pagtugtog ko dahil sa nakita ko rito sa ibabaw ng piano. Ano po yung nakita? Bakit may upos ng sigarilyo sa ibabaw ng piano? Ho? Gagakalik! Tata Nick! Sinong lalaking pinapasok mo rito sa bahay ko habang wala ako rito? Sino? Sino? Anong sinabi mo sa amo mong gurang, Bet? Sabi ko, wala naman ako lalaki pinapapasok sa bahay niya habang nasa probinsya siya. Tsaka sinubukan ko lang namang umitit na sigarilyo. Kaya ayun, nakaiwan ako ng upos sa ibabaw ng piano niya. Niwala naman siya. Parang nga nagdududa sa akin eh. Kaya nga, napadaan ako dito sa kanto pinag-i-stambayan mo bago ako mamalingke para sabihin sa iyo. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Ako, kabisado ko. Masamang magalit ang amo ko. Di naman niya tayo mabubuking eh. Di niya malalaman na kapag aalis siya papuntang probinsya at ilang araw na hindi makakauwi, sumasalisay ko sa kanya sa bahay niya. Tay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Ang inay mo, Nasa kwarto po. Natutulog pa. ganun Sa ba? oras na po kasi ng gabi siya nakatulog kagabi. Dahil po sa paghihintay sa inyo. Bakit ngayong umaga na po kayo nakauwi? Malayo kasi ang bahay ng pinsan ko na pinuntahan ko kagabi. Para mautangan ko. May nautang po kayo sa pinsan nyo? Wala nga eh. Kaya naglakad ako ng kung ilang kilometro para lang makauwi. Pahinto-hinto pa ako dahil panay ang ulan.
Kasi kahit pamasahe, hindi ako inabutan ng pinsan ko. Kaya masama ang loob ko sa kanya. Hindi rin po pala natin maibibili ng gamot si inay. Masama ang loob ko sa kamag-anak ko, anak. Palibasa alam niyang standby ako. At mahirap po siyang mabayaran. Kaya tinikis niya ako. Kahit may maganda naman siyang trabaho. Pagod na pagod po pala kayo. Oo, anak. At gutom na rin. May natira pa po kami lugaw ni inay kagabi. Talagang kakain ako. Para mawala ang sakit ng tiyan ko dahil sa gutom. Sige anak, ipaghain mo ako. Tay? Anak, mahirap ang maging mahirap. Napakahirap. Hello? Hello, Pet. Hoy, Elmer, bakit ka tumawag? Naubusan ako ng load sa cellphone ko eh. Kaya hindi kita matawagan. As hindi rin ako makapag-chat sa'yo. Hindi pa may pera ka pa? Wala na eh. Natalo ako sa sugal. Padala mo ako. Naku, hindi nga ako makaalis dito sa bahay kapag nandito yung amo ko. Gumawa ka ng paraan. Mahirap. Hindi nga ako makaalis ng bahay kapag nandito yung amo ko. Naku, baka malaman niya na kapag wala siya dito, ikaw na boyfriend kung sumasalisi sa kanya. At habang wala dito si Tata Nick, nagbubuhay hari at na tayo dito sa bahay niya. Walang hinakayo ng boyfriend mo, Bet. Tata Nick! Tay! Tay! Oh, anak, bakit ka humahangos? Mabuti po nakita ko kayo dito sa terminal ng pampasahero jeep. Nagbabaka sakali kasi akong kumita ng extra sa pagiging barker. Para kumita ako kahit papano. Para pambili ng gamot ng inay mo. Tay, umuwi muna kayo. Teka, bakit parang ligalig ka? Ang inay po, nagising siya na inuubo. Ha? Kaya paulit-ulit ko po hinagod yung dibdib at likod niya. Pero lalo po siyang inubo. At ano, anak? Tay! Si inay! Lumura po ng dugo! Walang yako, Bet. Tata Nick! Sabi ko na nga ba't tamang hinala ko na kapag umalis ako rito sa bahay, may pinapapasok ka ritong lalaki. Dahil imposibleng mapasok ka ng magnanakaw. Mataas ang pader na nakapaligid sa buong bakuran at may mga alamrit bubog sa ibabaw. At ang gate naman, may matutulis sa bakal sa dulo. Yung pala, ha? Kapag wala ako rito, pinapapasok mo rito ang boyfriend mo at nagbubuhay rin at hari kayo habang wala ako. Tata Nick! Hindi ko pa malalaman kung hindi ako nagkunwaring natutulog sa itaas at palihim akong bumaba para marinig ko kung sino kausap mo sa telepono dito sa sala. Ha? Ayop. Ay ka pa! Sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Kaya ito. Iyan ang dapat sa'yo. Iyan ang dapat sa'yo. Walang yakop. Kahit bumagsak ka pa sa sahig at hindi makagulapay, tatadyakan pa kita. Traitor! Hindi ko akalain. Hasen, wawalanggain mo ko. Pinapasweldo kita ng kompleto, pinalala mo ang pinagkakatiwalaan, pero anong isinukli mo sa pagtitiwala ko at mga kabutihan ko sa'yo, ha? Ano? Kapag wala pala ako dito sa bahay, pinapapasok mo rito ang nobyo mo. Nagpapasarap kayo na gusto. Pinagpapasasaan yung lahat ng mga pinagpapaguran ko. Patawarin niyo ako. Patawarin? Nakakapagsising nagtiwala ako sa'yo. Hindi na po mauulit ang naging pagkakamali ko sa inyo. Wala na akong tiwala sa'yo, Bet. Pwede niyo po ako ng isang pagkakataon. Para ano?
Para muli mo kong traidorin? Kayo ng nobyo mo. Huwag niyo po sana akong paalisin. Wala na akong mapupuntahan. Sa probinsya namin, wala na akong babalikan doon. Patay ng mga magulang ko. Wala akong kumag-anak na pwede ko takbuhan. Wala akong pakialam sa'yo. Daddy. Ang dapat sa'yo yung mabilanggo. Huwag ka humawak sa akin. Joy, anak. Huwag kang umiyak. Hindi ko po mapigil na hindi mapaiyak kay Tay. Dahil po sa malaking awa ko. Baka magising ang inay mo. Kahit po nakatulog siya matapos natin siyang dalhin dito sa public hospital. Bakas pa rin po sa mukha ni Inay ang paghihirap sa sakit niya. At ang payat-payat na po niya, oh. Halos batot balat na siya. Kaya nga po naaawa rin sa kanyang ibang pasyente at ang ibang dalaw na narito sa charity ward. Kaya nga bantayan mo muna ang inay mo, ha? Aalis na muna ako. Saan po kayo pupunta? Hindi ko alam. Pero kahit saan pupunta ako, kahit kanino lalapit ako, isa sa isang tabi ko muna ang iya. Makadilayan siya lang ako na pambili ng mga gamot ng inay mo. Anak, ayokong lumubha ang sakit ng inay mo. Ayokong mawala siya sa atin. Oh. Bakit narito ka pa sa kwarto mo, ha? Tata Nick, nakikiusap ako sa inyo. Nagmamakaawa. Ang inaasahan ko, hindi na kita makikita pa sa bahay na ito. Lumayas ka na rito. Sabi na po. Tumawag na ako sa agency. Bukas, may makakapalit ka na sa pagiging kasambahay dito. Kung talagang hindi nyo na ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon at hindi nyo na ako mapapatawad, sige po, aalis na ako dito. Inay, ano ba na naman po kayo? Hagurin mo ang dibdib at likod ko, anak. Ayun po. Para kahit pa paano mabawasan yung pagsakit ang dibdib at likod ko. At ang pag-umuko. Pagbalik po ni Itay dito sa ospital, may dala na siyang gamot ninyo. Umalis pa lang Itay ba? Kaninang nakatulog ako. Opo, gagawa daw po siya ng paraan makabili ng gamot ninyo. Nay. Hindi ko mapigil ang pag-umuko, anak. Kahit tinahagod mo yung dibdib at likod ko. Hirap na hirap ako. Ay. Kanina lang po. Ako na Gumaling lang po kayo. Hindi bali pong ako na ang mahirapan. Dahil naaawa po ko sa inyo, Nay. Naaawa po ko sa inyo. Mamatay na yata ako sa sakit ko. Mamatay na yata ako. Buti nakagawa ka ng paraan na makapag-load sa cellphone mo, Elmer. Tatawagan kita. Pinalayas ka na pala ng amo mong gurang, ha, Beth? Oo nga eh. Kaya nga nag-iimpakay ko ng mga damit ko. Eh paano? Nabisto nga niya kapag wala siya dito sa bahay. Pinapapasok kita dito. At nagbubuhay hari at Trey na tayo. Sinaktan ka na niya. Pinalalayas ka pa.
Dami ko nga pasa sa mukha at katawan. Dahil sa mga sampal at tadyak sa akin. Kaya nga sa ngit-ngit ko nasipa akong basyong lata dito sa kalye. Sa tagal na ipinagsilbi mo sa gurang na amo mo, hindi tama na saktan at palayasin ka niya. Makagaganti rin ako sa kanya. Elmer! Kung nakita ko lang ang pananakit sa'yo ng gurang na yan, baka kinatay ko na siya. Hoy! Anong ginagawa mo rin sa labas ng gate? Wala. Anong wala? Buwaba ako ng bahay at lumapit ako dito sa gate. Dahil namumukhaan kita eh. Ikaw ang nobyo ni Beth, hindi ba? Tatanik. Hindi ka makakapagkaila. Ilang beses ko nang nakita ang kausap ka ng kasambahay ko dyan sa kalye noong mga nakarang araw. Kapal naman ang mukha mong magpakita pa rito. Ha? Sinaktan niyo pala ang girlfriend ko. Kulang pang ginawa ko sa kanya. Tapos, pinalalayas niyo pa. Dapat nga ipinakulong ko siya. Kayong dalawa. Dahil kapag wala ako dito sa bahay ko, nagpapakasarap kayo rito, nagbubuhay honey train na kayo, mga walang iya kayo. Huwag niyo akong murahin. Lumayas ka rito. Kung wala lang gate na nakapagitan sa atin, baka nasa pa ko na kayo dahil sa ginawa niyo sa girlfriend ko. Kapag hindi ka pa lumayas, Anong gagawin niyo? Kapag hindi ako malis? Ha? tatawag ako sa presinto. Ha? Ipapupulis kita ngayon. Ipakukulong kita. Ano nga mo, Elmer? Mamayang hating gabi, papapasukin kita dito sa bahay ni Tata Nick. Oo, Beth. Kaya tinawagan kita. Nandito amo ko, nandun sa kwarto niya sa itaas. Basta sundin mo yung sinabi ko sa'yo. Pero kasi, Kapag hindi mo ako sinunod, kakalasan kita. wag. Sige na, oo, susundin na kita. Oo, sige. Papapasukin na kita dito sa bahay ng amo ko, mamayang hating gabi. Good. Pero teka, bakit ka papasok dito? Anong gagawin mo? Kahit saan ako magpunta, kahit kanino ako lumapit, wala akong mautangang pambili ng gamot para sa asawa ko. Maliwanag pa naman ang sabi sa akin ng doktor kanina bago ako umalis sa ospital. Kapag hindi ko naibili ng gamot ang asawa ko, malamang lalong lumalang sakit niya sa baga at baka maging mitya yun ang kanyang buhay. Hindi ako papayag na mamatay ang asawa ko. Gagawa ako ng paraan para maibili ko siya ng mga gamot sa kahit anong paraan. Elmer, Okay na, Beth. Nabuksan mo na ang gate. Nakapasok na ako dito sa bahay ng amo mo. Pwede ka na magbalik sa kwarto mo. teka muna, ano ba talagang gagawin mo dito sa bahay ni Tata Nick? Habang natutulog siya sa kwarto niya sa itaas. Huwag ka nang magtanong. Ako na bahala. Sige na nga, bahala ka na sa gusto mong gawin. Naiwan na kita dito sa sala, ha? Babalik na ako sa servants quarter. Sige. Kapag hindi nagising siguro, lilimasin ko ang lahat ng pera at alahas sa bahay na ito. Pero kapag nagising siya, mamalasin siya sa akin. Ha? Sino nagbukas ng ilaw dito sa sala? Kapal talaga ng mukha mo, no? Tatanik? Hanggang dyan ka lang sa kanyang tatayuan mo. Malas mo, Gurang. Nagising ka. Uy. May kutsilyo ka pa. Oh! At paluluwain kong bituka mo. Ikaw ang mamalasin sa akin. Sabi ka, Oo. Barel. Baril nga itong nakatutok sa bungo mo. Hayop ka. Bago mo ako madisgrasya, pasasabugin kong utak mo.
Tatarik. Huwag kang lalapit sa akin. Kalma lang ho kayo, ha? Baka pumutok ang baril ninyong nakatutok sa akin. Bitiwan mong kutsilyong hawak mo. Oo, susundin ko kayo. Ayan. Nabitiwan ko ng bataras. Huwag kang bago sa kinatatayuan mo. Bakit yun dinampot ang telepono? Natawag ako sa presinto. Ipakukulong kita sa pagpasok mo rin sa bahay ko. Wala naman ho akong gagawing masama rito. Wala! Malamang pagnanakawan mo ko. Wala akong makina. Yung baril nyo. Yan. Iwan mo kamay ko. Hindi ako papayag na makatawag ka ng pulis. Hindi ako papayag na Bitiwan makulong. mo kamay ko. Hindi umago sa akin ang baril ko. Sige. Ngayon, hayop ka. Ngayon nabuwal ka. Matapos pumutok ang baril ko. Ngayon tutuluyan na kita. Makakalapin ko sa sahingang utak mo. Ay! Wag! Bet, mabuti. Hinampas mo siya ng flower vase sa ulo. Papayag ba naman akong mapatay ka ng amo ko? Kung hindi mo siya napabagsak, malamang napuruan niya ako, napatay niya ako. Pero, pagbagsak niya, hindi na siya nakabangon. Ha? Hindi na gumagalaw. Hindi na yata humihinga, Elmer. Bet? Napatay kong amo ko. Nakamatay ako. Tahimik na tahimik dito sa kalyeng kinaroroonan ko. Saan kaya sa mga bahay sa paligid galing yung putok na narinig ko kanina? Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Kikilos na ako. Gagawa na ako ng paraang makabili ng mga gamot ng asawa ko. Sasamantalayan ko ang kalaliman ng gabi at madilim ang paligid. Ayan. Aakit ako sa gate ng malaking bahay na ito. Ang malaking bahay na ito. Ito ang pagnanakawan ko ngayong gabi. Elmer! Napatay kong amo ko. Napatay ko siya. Gaga! Humihinga pa ang amo mong kurang. Buhay pa si Tata Nick. Oo. Nawalan lang siya ng malay. Nangampasin mo siya ng flower vase sa ulo. Oh, bakit dinampot mo ang patalim? Bistado na ng amo mo ang likaw ng mga bituka natin. Sa laki ng atraso natin sa kanya, Pet. Kapag binuhay pa natin siya, sigurado ipakukulong na tayo. Kaya para hindi tayo mabilanggo, tutuluyan ko na siya. Papatayin mo si Tata Nick? Oo. Pupugutan ko siya ng ulo. Ngayon, nakasampa na ako rito sa matutulis na bakal sa ibabaw ng gate. Lulundag na ako sa loob ng bakuran. Narito na ako sa loob ng bakuran. Pupunta ako sa likuran ng bahay. Sisirain ko ang pinto sa kusina. Magnanakaw na ako ng pambili ng gamot ng asawa ko. Magnanakaw na ako. Pero kapag may humadlang sa akin, itong kutsilyo itong gagamitin ko. At patawarin ako ng Diyos. Kapag may humadlang sa akin, mapipilitan akong ipagtanggol ang sarili ko. Baka makadisgrasya ako. Nay, inubo na habang natutulog kayo. Nagising tuloy kayo dahil sa pag-ubo. Dahil tuwing uubo kayo, napapataas po yung dibdib niyo. Nakatulog pala ako. Hahagulin ko po ulit ang likod niyo. Mamaya na, anak. Hangitayin mo.
Hindi pa po dumarating. Kanina pa siya umalis ha. Baka malayo po dito sa ospital yung pinuntahan niya. Wala pa siya nagagawang paraan para maibili ko ng mga gamot. Kaya hindi pa siya makabalik dito. Nay, Naawa ko sa itay mo, nak. bakit po si Itay ang iintindihin ninyo? Wala siyang pinag-aralan. Kaya wala siyang mapasukang hanap buhay. Ang sarili niyo pong alalahan ninyo. Sikapin niyo po magpagaling. Napakahirap ng walang pinag-aralan, anak. Kaya namin ang itay mo. Kaya kahit mahirap tayo, sikapin mo, anak, na makapag-aral. Makatapos kahit kursong bukasyon na. Huwag na po kung ano-anong inaalala niyo. Huwag na po kayong mamroblema. Baka lalo pa po kayong magkasakit. Malapit na, Bet. Malapit nang mapugutan ng ulo si Tatalig. Oh, bakit ka nagsuka? Ha? Para kasi babaliktad yung sikmura ko dyan sa ginawa mo sa amo ko. Tama lang na pinugutan ko siya ng ulo. Kung alam ko lang ganyan ang gagawin mo sa kanya, sana hindi na kita pinapasok dito sa bahay niya. Kaga! Kung hindi ko pinatahimik si Tatalig, malamang makulong tayo. Ang hirap yata ng buhay sa loob. Lalo tayong makukulong niyang ginawa mo. Bet, Brutal. Kakilakilabot. Karumal-dumal ang ginawa mong pagpatay sa kanya. Pinugutan mo ng ulo. Kaya malamang, makulong talaga tayo. Baka mamaya mabitay pa tayo. tumahimik ka, Bet. Elmer, ayoko makulong. Hindi ka makukulong. Hindi tayo mabibilanggo. Pinatay mong amo ko. Sigurado damay ako dyan sa ginawa mo. Sumilip ka sa bintana. Bakit? Sumilip ka. Ano bang sinisilip mo sa labas? Nakikita mo ba yung lalaking yon? Napatiyad na naglalakad sa bakuran. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. Bakit pumasok siya dito sa bakuran? Sa itsura't galaw niya, malamang magnanakaw siya. At siya, ang magnanakaw na yon, ang makatutulong sa problema natin sa amo mo. Huh? Siya ang magsasalba sa atin sa kulungan. Paano makakatulong sa atin ang lalaking yun, Elmer? Paano? Ayan. Nasira ko ng pinto sa likod ng bahay. Papasok na ako. Malamang, nasa ikalawang palapag ang kwarto ng may-ari ng bahay na ito. Doon ako diretso. Sa itaas. Balas mo ang magnanakaw, naligat ka! Ibabaw ko itong matalas ko sa likuran mo! Ang likod ko. Ngayong nabitiwan mo ang iyong matalas, tagilid ka na sa akin. Paulit-ulit kong bubutasin ang katawan mo. Hindi, wag. Anong wag? Wag. Kakatayin kita! Wag! Matibay ka ring ungas ka. Sa dami ng saksak ko sa'yo, sa pag-agos ng dugo sa malalim na sugat sa katawan mo, humihinga ka pa. Maawa ka sa akin. Ungas!
Kung hindi kita naunahan, malamang katawan kong binurdahan mo ng saksak. Huwag mo akong patayin. Malas mo, akong nakainkwentro mo. Ay, ano ko ba? Ano ko pong mamatay? Wala akong binubuhay sa mga nakakainkwentro ko. Hindi ako masamang tao. Magnanakaw ka. Kaya pumasok ka sa bahay na ito. Magnanakaw ka. Gusto ko lang maibili ng gamot ang asawa mo. Ululin mo ang sarili mo. Maniwala ka sa akin. Manubang sakit ng asawa ko kaya napilitan ako magnakaw. Maawa ka sa akin. Ha? Dalhin mo ko sa ospital. Elmer, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Totoo man ang sinasabi niya, Pet. Tutuluyan ko pa rin siya. Kawawa naman. Pasugutan na siya eh. Hindi na nga makagulapay. Kapag naawa ako sa kanya, kapag binuhay ko siya, malamang resbakan niya ako. Dari natin siya sa ospital. Hindi sa ospital siya tutuloy. Sa impyerno. Wag! Wag! Ha? Gaga ka, Bet. Bakit mo ko pinipigilan? Nakamatay ka na, Elmer. Bitiwan mo kamay ko. Huwag ka nang pumatay pa. Gaga ka! Tama na! Tumabi ka, Bet. Huwag kang pumagitna sa amin ang magnanakaw na yan. Hayaan mong tuntasin ko siya. Elmer! Kapag pinigilan mo ako sa gusto kong gawin, madadamay ka sa ngit ko. Baka mapatay din kita. Day, sumasakit na naman po bang dibdib at ulo ninyo? Hindi, Joy. Bakit po kayo napaiyak? Malalim na ang gabi. Kanina pa umalis ang itay mo. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Baka parating na po siya. Ewan ko, anak. Ewan ko. Pero kinakabahan ako. At kinakabahan po kayo? Baka hindi na kami magkita ng itay mo. Elmer! Huwag mo ambaan ng matalim. Tatabi ka o hindi, Pet. Tatabi na. Ngayon, ungas na magnanakaw. Ngayong wala nang nakapagitan sa atin. At wala nang umaawat sa akin. Pakumakas na. Ikumusta mo na lamang ako kay Satanas. Ano yung iyak mo dyan? Masyado kang mabusok, Elmer. Masyado kang marahas. Ganito na ako bago pa tayo nagkakilala. Wala kang pakundangan sa pagpatay. Mas gusto ko namang akong pumatay kesa akong matodas. Napakalaki ng problema natin dahil sa ginawa mo. Ano bang pinaproblema mo? Sigurado makukulong tayo. Hindi tayo makukulong. Pinatay mo ang amo ko. Hindi tayong mananagot sa pagkamatay niya. Pinatay mo rin yung magnanakaw. Siya ang mananagot sa pagkamatay ng amo mo. Ano? Oo. Narinig mo, Bet? Ang magnanakaw na pinatay ko, siya ang ituturo mo sa mga otoridad na siya ang pumatay sa amo mo. Huwag ka ngang umiyak. Ano nga pala uli ang pangalan mo? Beth po. Huwag ka nang umiyak para maipaliwanag mo ng mabuti sa amin ng mga kasamahan ko ang buong pangyayari. Tulad nga po nung nasabi ko sa inyo nung tumawag ako dito sa presinto. Hanggang sa dumating kayong mga pulis sa bahay ng amo ko at isama niyo ko rito. Pinasok mo ng magnanakaw ang bahay ng amo ko. Nasaan ka nang pumasok ang magnanakaw sa bahay ng amo mo, Beth? Natutulog po ako dun sa servants' quarter. Ganun ba? Nagising po ako nang makarinig ng kalabog sa sala. Pagkalabas ko ng kwarto,
Nakita ko nakaando sa isasali ang amo ko, duguan. Patay na at pugot ang kanyang ulo. Nasaan ang magnanakaw? Nakita ko po siyang patakas sa kusina. Hinabol ko nga siya para makilala ko at para mapigilan ko yung pagtakas. Pero inundayan niya ako ng saksa. Kaya nanlaban ako. Naagaw ko yung patalip. At paulit-ulit ko sinaksak ang magnanakaw na pumatay sa amo ko. Kung ganon, self-defense ang ginawa mo. Sargento. Ipinagtanggol mo lamang ang iyong sarili. Kaya wala kang pananagutan sa batas. Ikaw bang asawa ni Tom Santiago? Ako nga po. Pulis po ako. Opo, alam ko pong pulis kayo dahil naka-uniforme po kayo. Nanggaling ako sa bahay niyo. Pero ilang kapitbahay niyo ang nakapagsabing narito kayo sa ospital ng anak mo. Bumili lang po sandali ng tubig ang anak ko sa labas. Pagdating niyo rito sa ward. Mrs., kaya hinanap kita. May nangyari kay Tom Santiago. Po? Huwag ho sana kayong mabibigla. Ano pong nangyari sa asawa ko? Sabihin niyo po ano po nangyari sa asawa ko. Nagtangka ho siyang magnakaw at pumatay siya. Kaya po siya napatay. Patay na po ang asawa ko. Nasa punerarya na po ang kanyang bangkay. Hindi! Hindi totoong patay na ang asawa ko! Hindi! Mrs! Doktor! Nurse! Hinimatay ang pasyente! Nay, mabuti po nagkamalay na kayo. Mabuti narito ko na sa ward. Asan yung pulis? Yung pulis, nakausap ko kaninang wala ka rito. Umalis po kaninang wala pa kayong malay. May re-respondihan daw po kasi siyang away na nangyari malapit dito sa ospital. Pero babalik din daw po siya agad dito. Anak, sabi ng pulis, nagnakaw daw ang itay mo at pumatay. Kaya siya napatay. Ganon din nga po yung sabi sa akin kanina ng pulis. Bago siya umalis. Hindi totoo yun, anak. Hindi totoo yun. Hindi po ako naniniwala na magagawa ni Tay na magnakaw. Kahit mahirap ang itay mo, mabait yun. Takot sa Diyos. Hindi niya magagawang magnakaw. Lalong hindi niya maating pumatay. Ano na po ngayon? Wala na po Tay. Paano na po tayo, Nay? Inom tayo, Bet. Talagang iinom ako, Elmer. Magbubuhay, hari at reyna na naman tayo dito sa bahay ng amo ko dahil wala na tayong problema. Wala na ang gurang na amo mo. Nailibing na siya. Wala nang sisita sa atin ano man ang gawin natin dito sa bahay niya. Kaya nga, dito na tayo sa kwarto niya sa itas ng bahay ng inuman na sagana sa masasarap na pulutan. At kapag tinamaan na tayo sa iniinom natin, ikaw naman ang magiging pulutan ko. Makakatanggi pa ba ako sa'yo? Pero tama ka. Wala tayong pananagutan sa pagpatay mo kay Tata Nick. Kasi nga, nang itumba ko siya, nang pugutan ko siya ng ulo,
saktong may pumasok dito sa bahay niya na magnanakaw. Na pinalitaw nating siya ang tumoda sa amo mo. Ha? Paniwalang paniwala yung mga pulis na ang magnanakaw nga ang bumatay kay Tata Nick. Bilib pa ka mo sila sa'yo dahil nakapatay ka ng isang kriminal. Kaya hindi ako nagsisisi sa pagsunod sa lahat ng mga sinabi at tinuro mo sa akin. Nakalibre na tayo sa kulong, may bonus pa tayo. Anong bonus? Dahil walang ibang kapamilya ang nasirang amo mo, malamang sa iyo pa mapunta ang lahat ng kanyang naiwang ari-arian. Sa ating dalawa. Oh? Bakit? Bakit nanlaki mga mata mo? Bet, Ha? ang piano ng amo mo sa sala sa ibaba, tumutugtog. Bakit naman tutugtog yun? Wala namang ibang tao sa bahay. Tayo lang dalawa. Bet, Sinong tumutugtog sa piano, Elmer? Sino? Elmer, bakit nilabas mo yung patalim? baka may ibang tao nakapasok dito sa bahay ng nasirang amo mo, Bet. Paano may makakapasok dito ibang tao? Bago tayo umakyat sa kwarto ni Tata Nick, siniguro ko nakasara yung mga bintana at pinto sa ibaba. Sino yung tumutugtog ng piano sa sala sa ibaba? Ewan ko! Alamin ko. Sasama ako sa'yo. Huwag na. Baka kailangan mo tulong ko. Tulad nung tutukan ka ng baril ni Tata Nick. Sige. Samahan mo na ako sa ibaba. Teka, magdadala ako ng masyong bote. Sige. Para may maihampas ako sa sino mong tumutugtog ng piano na yan dyan sa ibaba kapag nanlaban siya sa atin. Sige. Okay. Bumaba na tayo. Dahan-dahan lang tayo bumaba para hindi tayo mamalayan na taong tumutugtog ng piano doon sa sala. Okay. Dahan-dahan tayo sa pagpapasagtan. Baka nga may nakapasok na ibang tao dito sa bahay. Tapos siyang tumutugtog ng piano nang nasira akong amo. Narito na tayo sa ibaba ng bahay. Bet, Ba't bigla ka tumigil sa plakan? walang tao dito sa sala. At nakasarang pinto at mga bintana dito sa ibaba. Sinong tumugtog sa piano nito kanina? Bakit? Bakit? Nanginginig ang mga kamay mo. Hindi kaya ang tumugtog kanina sa piano ang multo ni Tata Nick. Sabi ni Elmer, di siya naniniwala sa multo. At malamang ang tumutugtog kanina ng piano sa sala ay mabilis na nakalabas ang bahay. Kaya hindi namin nakita pagbaba. At kaya hahanapin niya sa bakuran. Pero ewan ko. Hindi na ako sumama sa kanya sa paghanap sa bakuran. Umakyat na lang ako dito sa dating kwarto sa itas ng amo ko. Dahil maaaring tama ang hinala ko. Ang multo ni Tata Nick. Ang tumugtog ng piano kanina sa sala. Ito tawag sa akin. Sino yun? Nag-iisa ako dito sa kwarto ng amo ko. May nabubuong puting usok sa tabi ko. Tata Nick! Ako nga,
Multo! Bet! Bet! Go. Mabuti umakit ka na dito sa kwarto. Nagsosolo ko lang pala rito. Ala ko pinasok ko na rito ng kung sino. Bakit ka sumigaw? Bakit ka umiyak? Bakit parang nanginginig ka sa takot? Hindi ako nasusolo dito. May kasama ako. May kasama ka? Oo, si Tata Nick. Ang dati mong amo. Oh, ayan siya, oh. Nakatayo sa likuran ko. Ano ba kalokohan niya sinasabi mo? Walang tao sa tinuturo mo. Wala. Wala. Wala nga. Kanina lang nandyan yung multo niya. Hindi totoo ang multo. Totoong nakita ko dito si Tata Nick kanina. Guni-guni mo lang yun. Pero, Ay nako, wag mong igitan sinasabi mo, Bet. At baka mabudget lang ako sa iyo eh. Albert. Wag mong takutin ang sarili mo. At wag mo akong takutin. Imposibleng makabalik pa ang namatay na. Kalokohan yon. At katarantaduhan lang ang multo. Nay, sumasakit na naman po bang dibdib at likod ninyo? Hindi, Joy. Naalala ko lang ang tatay mo. Kaya kahit oras ng gabi, hindi pa ako makatulog. Nailibing na po ang itay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ng pulis na nagnakaw at pumatay ang itay mo. Kaya siya napatay. Ang makapagpagamot po kayong intindihin natin, Inay. Kaya nga po dapat siguro magbalik kayo. Magpa-confine ulit sa ospital. Wala tayong pera, anak. Sa pampublikong ospital po. Kahit pa paano may mga mapagkawang gawa na tumutulong sa inyo. Nagbibigay ng gamot ninyo at pagkain natin kahit pa paano. Joy, madali akong gagaling kapag Ano po, Nay? kapag napatunayang hindi magnanakaw at kriminal ang tatay mo. Bago tayo matulog, pabenas muna tayo. Binyagan natin itong kwarto ng dating amo mo. Teka, wala ako sa mood. Ako bahala. Relax ka lang. Gigisingin ko mga dugong nananalaytay sa iyong mga ukat. Kaya ng dati. Pag-iinitin kong katawan mo. Ang multo ni Tata Nick! Totoo nga! Narito sa kwartong mamumulto ng dati mukha mo! Teka! Pipilit ba't? Lalabas tayo dito! Dali mo! Hindi mo na kamay ko! Saan kayo pupunta? May pinakaharang sa pinto! Ang multo na magnanakaw na pinatay na! Nandito sa kwarto multo ni Tata Nick. At nakaharang naman sa pinto yung multo na magnanakaw. Huwag kang matakot, Bet. Mga wala kayo. Pinatay niyo ako. Pinatay niyo rin ako. Bakit kayo nagbalik? Pinatay niyo kami. Kaya hindi kami matatahimik. Nagbalik kami para magkaroon ng hustisya ang aming pagkamatay. Para kami makapaghiganti. Pananagutan niyo ang aming naging kamatayan. Sumuko kayo sa mga may kapangyarihan. Susundin namin ang gusto nyo. Susuko kami. Aaminin namin sa mga otoridad ang aming mga kasalanan sa inyo. Huwag nyo lang kami pagbultuhan. Huwag nyo lang kami paghigantihan. Hindi! Hindi ako susuko! Elmer! Ay! Ba't lumabas ka dyan sa terrace? Ayoko mabilanggo, Bet. Hindi ako susuko. Tatakasan ko ang pag-iiganti
ng mga pinatay ko. Wag ka dyan sumampa sa pasamano ng Teres. Wag ka tatalan. Madidisgrasya Tatakasan ka. ko mga multo. Nangyari ng babala ko sa'yo. Bumagsak ka sa dulo ng mga matutulis na bakal ng gate. Natuga! Almer! Galing ako sa inyo at narito pala kayong mag-ina sa simbahan. Nagdasal kami ng anak ko sa rento. Ipinagpasalamat po namin sa Diyos na lumabas din po ang totoo. Na hindi kriminal ang itay ko. Nabalitaan nyo na rin pala ang ibabalita ko sana sa inyo. Nasumuko na ang kasambahay ng pinatay na matandang lalaki. Kaya matagal siyang magdurusa sa loob ng kulungan. Samantalang ang kanyang nobyo na pumatay sa kanyang amo at sa iyong padre de pamilya ay natuhog ang katawan sa mga tinulisang bakal sa gate. Sa rento? Kakilakilabot ang ginawang krimen ng kriminal na si Elmer. Pinatay at pinugutan niya ng ulo ang matandang may-ari ng bahay. Tinadtad pa niya ng saksak ang pinalitaw nilang kriminal na si Tom Santiago. Kaya nakarma siya. Kakilakilabot na karma. Kapag mabuti ang ginawa, nagkakaroon ng mabuting karma o gantimpala. Subalit kapag ang ginawa'y masama, masama rin ang nagiging karma na kung minsa'y humahantong sa kakilakilalo na kamatayan.